Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians 11. Tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayong hapon, ang ating mensahe ay magmumula sa verse 17 hanggang verse 34, katapusan ng kabanata. 1 Corinthians 11, verse 17 to 34. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ng English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. But in the following instructions, I do not commend you, because when you come together, it is not for the better, but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and I believe it in part, for there must be factions among you, in order that those who are genuine among you may be recognized. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judged ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. About the other things, I will give directions when I come. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang sulat nga ni Pablo sa mga taga-Korinto ay kanyang tinatalakay ang iba-ibang mga paksa na nabalitaan niya na kinakaharap ng mga taga-Korinto, mga problema na pinagdadaanan sa iglesia doon, at isa-isa niyang tinalakay ang iba-ibang mga problema na nasa iglesia na yon. Kaya itong ang sulat sa mga taga-Korinto, ang isa sa mga pinakamahaba niyang sulat dahil madaming mga problemang nangyari sa iglesia na yon, at kinover niya ang bawat isa. At dito nga sa chapter 11, at dito sa talata na ating pag-aaralan ngayon, ang problema ay nakasentro sa kanilang pagsasagawa ng Lord's Supper. At sa kanilang ginagawang pag-observe ng Lord's Supper, ay nalayo na talaga sila sa tunay na diwa ng itinaguyod ni Kristo na hapunan. At sabi nga ni Pablo sa kanila, kapag ito'y ginagawa na nila, hindi na Lord's Supper ang kanilang ginagawa. Sabi, dahil sa kanilang mga paghiwa-hiwalay, sabi sa verse 20, when you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. So, meron silang ginagawa na kamuka ng Lord's Supper, at siguro sa kanilang isipan, ang ginagawa nga nila ay Lord's Supper, yun ang kanilang intention na sumunod doon sa tradisyon na ihinatid sa kanila, pero sa kanilang paglihis sa tunay na diwa ng gawaing ito, ay sinasabi ni Pablo sa kanila, hindi na Lord's Supper ang inyong ginagawa. At sinabi nga niya na
sa kasunod na talata kung bakit hindi na ito Lord's Supper, for in eating, each one goes ahead with his own meal. Itong salita na sinalin na meal sa Ingles, kung sa Tagalog nyo babasahin, ay parehong hapunan ang ginamit na salita. Dahil magkaparehong salita ang ginamit doon sa verse 20, na it is not the Lord's Supper that you eat, each one is eating his own supper. So, meron kang sarili mong parang Diego's Supper or IE's Supper, yun na yung kinakain ng bawat isa at hindi na Lord's Supper. So, umalis sila doon sa kung anong ibinigay sa kanila ng Panginoong Hesukristo, hindi na yun ang ginagawa nila, kundi ang sarili nilang hapunan. At ang itsura daw nito ay sila daw ay may pagkakahiwa-hiwalay. Yun ang pinaka-sentro ng problema na nangyari sa Korinto ay merong division. Yun yung sinasabi sa verse 18, in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. Mapapansin nyo, kung kayo'y mapagmasid, sinabi niya sa verse 18, in the first place. Pero wala kayong makikitang second place. Wala siyang sinabing kasunod na bagay kasi ang phrase na ito ay ang gustong iparating ni Pablo na ito ang pinakamahalaga. Hindi na meron pang susunod sa listahan ng kanilang pagkakamali, kundi napakahalaga nitong kanilang paglihis sa Lord's Supper. Sila daw ay may mga dibisyon. At ang itsura ng dibisyon na iyon, ang kanyang paglalarawan sa verse 21, one goes hungry, another gets drunk. So may mga nalalasing habang naglo-Lord's Supper at yung iba ay gutom. At ito ay siguro isang exaggeration, ngunit ang ang gustong i-contrast ni Pablo, yung iba gutom, ibig sabihin hindi sila at all nakabahagi at yung iba nasa kanila lahat ng alak, kaya nga nalasing. At ang mukhang lumalabas dito talaga ang problema dahil nga ang panahon na yon, ang mga iglesia ay nagtitipon sa mga bahay, probably bahay ng isang mayamang Kristiyano. So may mayaman na naging mananampalataya at siya yung may malaking bahay kung saan magkakasya yung iglesia, so doon nagtitipon. Pero napanatili siguro ang kanilang makamundong pag-iisip at ginagawa pa rin nila yung mga kalakaran sa kanilang lipunan na hiwa-hiwalay kumain depende sa iyong antas sa lipunan. So yung mga mayayaman, sila yung mga kakain dun sa inner table at sa kanila isi-serve yung mga pagkain, pati yung kanilang Lord's Supper, at yung iba mauubusan. So makikita natin na ito ang pinaka nangyari, ang pagkakahiwa-hiwalay at paghahamak ng mga mayayaman sa mga mahihirap. Sinasabi nga dito na meron daw mga nagugutom at merong mga nalalasing. Hindi ba't meron kayong mga sariling bahay kung saan kayo pwedeng kumain at uminom? At kung sino man yung tinutukoy niya na merong sariling bahay, yung mga mayayaman lang yun. Sila yung mga mayayaman lang na may sariling bahay, doon na lang dapat sila kumain kaysa ipamukha pa doon sa mga mahihirap na sila yung mga walang mga kakayanan na pinansyal. Kaya nga, ang dating sabi sa verse 22, or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? So, merong mga nasa kanila na wala silang mga ari-arian, siguro sila yung mga alipin, o kaya ay basta sila yung mga pagkakasabi lang talaga ay they have nothing, at ang nangyayari sila ay hinahamak ng mga mayayaman sa iglesia dahil hindi sila nababahaginan noong Lord's Supper. So ito ay siguro sa mata natin ngayon, isang napakakaibang problema tungkol sa Lord's Supper. Sa panahon natin, napaka-corny na problema na ang mga mayayaman ay nangahamak ng mga mahihirap. Sa cartoons pa lang, tinuturo na yan sa mga bata na hindi dapat ginagawa. Sa Princess Sarah, kung nanood kayo nung bata kayo, ito ang main lesson, huwag kayong manghamak ng mga mahihirap. At siguro sa atin pa lang, sa panahon natin, ay naitanim na nga ang ganitong klaseng value, hindi na ito
ganun kalaganap. Do siguro mayroon pa din ng mga ganong kasalanan sa ating mga puso, pero hindi na ganito ka-overt katulad nung nangyari sa unang panahon. Pero kung isipin nga natin, itong tayo sa Lord's Supper ngayon, ang ating pinagkakaabalahan na mga contemporary Christians, ang ating tinatanong lamang tungkol sa Lord's Supper, ang ating mga pinagdedebatihan at pinagtatalunan ay mga theological questions tungkol sa Lord's Supper. Yung tinapay ba kapag naglo-Lord's Supper tayo ay nagiging tunay na katawan ni Kristo? O yung tinatawag na transubstantiation, o yung doktrina ng Lutherans na kapag naglo-Lord's Supper sila ay parang yung tinapay at yung alak ay sinasapian ni Kristo in some way. O yung pananaw ni Zwingli na ito ay pag-alala lamang. At itong mga pagtatalo na ito ay talagang nagdulot ng mga paghiwa-hiwalay maging sa mga Protestant churches. At hanggang ngayon, ang mga iba pang kadalasang pinagtatalu-talunan lamang tungkol sa Lord's Supper ay mga ganong klaseng tanong. Minsan nga, napakawalang kwenta na talaga ng mga pinagtatalunan na halimbawa, dapat ba talaga hapon lang ang Lord's Supper kasi nga hapunan. So, isa yung punto ng isang sikat na TV preacher dati na kailangan ay bakit matatawag na hapunan yan kung hindi gawin sa hapon, ginagawa minsan sa umaga, o kaya kung dahil ito ay hapunan nga, dapat isang buong meal. So, hindi pwede na pipiraso lang kayo sa tinapay. So, minsan din napupunta sa kung mga kuro-kuro, kung siguro pwede naman at mas angkop sa ating kultura kung ang ating Lord's Supper ay skyflakes at Coke. Kasi daw, mas sumasalamin sa ating kultura. Dati, yun ang kanilang normal na pagkain, bread and wine. Pero tayo ngayon, skyflakes at Coke. So, siguro daw, mas angkop sa ating kultura yun. So, ito ang mas pinagkakaabalahan nating mga klase ng tanong. Pero nga, itong 1 Corinthians 11, itong passage na ating pag-aaralan ngayon, ito lamang ang tanging passage in the New Testament maliban sa gospel accounts kung saan inaalala lamang na ito'y ibinigay ni Kristo. Pero ito lamang ang pagkakataon na ginamit ito ng mga apostol na pagturo at ang kanilang ang punto ni Pablo ay hindi ang kahit anong mga tanong na yon. Hindi dahil may mga iglesia na nalilito kung dapat ba weekly o dapat ba mas madaming tinapay, dapat ba isa lang yung tinapay at pagpipira-pirasuhan. Hindi mga ganong klaseng mga questions ang nakita ni Pablo na mahalagang i-address. Ang nakita ni Pablo na most significant, the first place na isang malaking paglihis sa tunay na diwa ng Lord's Supper ay kapag ang mga tao ay ginagawa ito ng walang pag-ibig sa kanilang mga kasama sa iglesia. Sila ay nagpapataasan, nangahamak ng kanilang mga kapatid. Sa pagkakataong ito sa Korinto, ito ay isang tahasang paghahamak ng mga mayayaman sa mga mahihirap. Pero siguro sa atin ngayon ay hindi man natin gawin ito ng ganun ka-obvious. Pwedeng ginagawa natin sa ating puso lamang na meron tayong kinagagalitan, kinamumuhian, or itinataas natin ang ating sarili dun sa mga iba na hindi maaaring tumanggap ng Lord's Supper, or sa ating puso ay hinuhusgahan natin yung iba na bakit tumatanggap yan, hindi naman siya karapat-dapat na makibahagi sa Lord's Supper. Ito ay mga ginagawa din natin na magiging katulad ng paglihis ng mga taga-Korinto sa tunay na diwa ng Lord's Supper. Ngayon nga, sa ating pag-aaral ngayon ng talatang ito, tingnan natin kung paanong itinutuwid ni Pablo ang mga taga-Korinto, kung ano ang pinupunan niya sa mga taga-Korinto, kung paano nila binuluktot ang pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon at atin ding pagnilay-nilayan kung sa mga paanong paraan sa ating panahon ngayon ay nagagawa din natin na hindi natin nagagampanan ang tunay na diwa ng banal na hapunan. Itong ginagawa ng mga taga-Korinto, ang unang sinabi ni Pablo tungkol dito, kaya niya sinasabi na ito'y hindi na Lord's Supper
ay dahil ito ay sumasalungat sa intensyon ni Kristo. Ang kanilang pagsasagawa ng Lord's Supper ay hindi na matawag na tunay na Lord's Supper dahil ito'y sumasalungat sa intensyon ni Kristo kung bakit niya ibinigay sa atin ang gawaing ito. Sabi niya sa verse 23 kung saan pinapaliwanag niya kung bakit nakita niya ang kanilang gawain na tunay na lumihis na nga sa tunay na diwa ng binigay ni Kristo. Sabi niya sa verse 23, "For I received from the Lord what I also delivered to you." Kaya dito nais ibalik ni Pablo sa isipan ng mga taga-Korinto na ito ay hindi nagmula sa akin. Hindi ito isang tradisyon na ako lamang ang nag-imbento, na pinasimulan lamang natin. Ito ay isang katuruan na natanggap ko mula kay Kristo. Hindi ibig sabihin yan na si Kristo mismo ay binulungan si Pablo. Pwedeng nangyari yon. Ito ay meron naman within Paul's apostleship na siya nga ay kinakausap direkta ni Kristo. Pero sa language ng kanyang pagkakasabi, maaari din naman na ang tinutukoy niya lang ay natanggap niya yung tradition from Christ na itinuturo ng ibang mga apostles at ito ay nagmula mismo sa Panginoon. Kaya ang nais niyang iparating ngayon sa mga taga-Korinto, ang kanilang ginagawa ay paglihis hindi sa katuruan ni Pablo o sa tradisyon lamang ng mga iglesia, kundi paglihis sa isang tradisyon na nagmula mismo sa Panginoong Hesukristo. I received from the Lord what I also delivered to you. At kanyang sa susunod na talata, isang pamilyar sa atin at laging binabasa tuwing tayo nagsasagawa ng Lord's Supper, ay binabalikan kung ano ang sinabi ni Kristo sa kanyang pagtataguyod ng gawaing ito. At sabi, si Kristo daw, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." So, dito ay ang mga makukuha natin sa pag-alala ni Pablo kung ano ang orihinal na ibinigay ni Kristo na pagtuturo tungkol sa gawain ito ay kanyang isinet apart yung tinapay at yung wine. Ito ay in the middle of the Passover ay ihiniwalay niya yung tinapay at yung wine. At sa ganitong paraan, ang language ng ating confession of faith ay we set apart the elements from a common use to a holy use. So ito ay ihihiwalay na nakikilala yung tinapay at yung wine at sinasabing ito ay may ibang kahulugan. So hindi dapat siya tratuhin na parang yung ginagawa ngayon ng mga taga-Korinto na parang ordinaryong tinapay o ordinaryong alak na sila'y magpapakalasing o ginagamit lamang yung tinapay para sila'y mabusog. Dahil nga ito'y hiniwalay at kinilalang may ibang kahulugan, sinabi, "This is my body, this is my blood." So, ang nais na gawin ni Kristo ay na ang mga Kristiyano na tutupad ng gawain ito ay laging aalalahanin ng espiritual na kahulugan nung tinapay at nung alak na ito'y sumisimbolo sa kanyang katawan at sa kanyang dugo. At ang pinaka-utos na ibinibigay ay, "Do this in remembrance of me." Na ito'y ginagawa ng may pag-alaala kay Kristo. Ngayon, hindi na tuwing gagawin natin ang Lord's Supper ay atin lamang i-recite sa ating isipan yung history ng kung ano ang buhay ni Kristo, ng kanyang pinagdaanan o ng kanyang kamatayan. Hindi ito isang impersonal, disinterested recalling of the history of Christ, kundi isang fond na pag-alaala noong ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya hindi natin inaalala lamang na Christ died, ay tatandaan natin na Christ died for me. Tatandaan mo yung mensahe na yon kapag tayo ay tumatanggap noong tinapay at noong alak. Kaya nga doon sa mensahe na
ikinabit ni Kristo dun sa tinapay, "This is my body which is broken for you." Kaya ito ang nais niyang ipaalala sa atin, tandaan daw natin na itong na si Kristo ay namatay para sa atin. Yun yung remembrance na pinapagawa sa atin, hindi lamang para isang pag-review ng history, kundi na alalahanin ng may kagalakan sa ating puso kung anong ginawa ni Kristo para sa atin. At ang pinapaalala nga talaga ay na yung kamatayan ni Kristo ang kinailangan para mabayaran ang ating kasalanan at tayo ay ma-reconcile with the Holy God. So ito ay pagpapaalala sa atin ng pag-ibig ni Kristo. Doon nga sa pag-alala ni Pablo kung ano ang kanyang tinanggap mula kay Kristo, meron siyang isang binanggit na nagha-highlight ng pag-ibig ni Kristo. At yun yung kanyang panimula na, "I received from the Lord that I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when He was betrayed." Kinailangang i-highlight ni Pablo na ibinigay ni Kristo yung Lord's Supper noong gabi na siya ay ipinagkanulo. Kung meron mang pagkakataon na si Kristo ay maging makasarili at unahin na lang ang kanyang sarili, siguro yun ang excuse. Malapit na ako mamatay, pagbigyan nyo na ako, di ko na muna kayo iisipin. Or ito na ang pagkakataon na ako ay itatakwil ng isang alagad na pinakitaan ko ng kabutihan. Patawarin nyo na ako kung medyo siguro magagalitin ako ngayong gabi. Hindi. Ang ginawa ni Kristo nung gabing iyon, na siya ay ipinagkanulo, ay nagbigay ng paalaala sa kanyang mga alagad na ang kanyang kamatayan ay nagbayad ng kasalanan ng sanlibutan. At ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay may kaligtasan. So ito ngang Lord's Supper ay isang from the heart of Christ, ang kanyang mensahe na nais iparating doon sa kanyang ibinigay na gawain na may tinapay, na may alak, ay ipaalala muli sa kanyang sa mga sumasampalataya sa kanya kung anong pag-ibig ang meron kay Kristo, at ito'y pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Ito nga yung laging ginagamit ng lahat ng Reformed confessions, na yung Lord's Supper is a nourishment for our faith. Ito'y pagpapalakas ng ating pananampalataya. Dahil kung tayo ay sumampalataya na and we were confirmed in our baptism, ay sa tuwing gagawin natin ito, ipapaalala ulit. Dahil nga tayo na mga makasalanan ay paulit-ulit pa rin mga nagkakasala, at maaaring dahil sa ating kasalanan ay nawawala ang ating pananampalataya, tayo ay natatakot muli na baka hindi pala ako ligtas. Binibigay uli ni Kristo ang kanyang patunay na ito nga ang ginawa ko, ako'y namatay, ibinigay ang aking katawan para sa iyo, ang dugo ko ay bumuhos para sa iyo, at kung gayon ay ikaw ay magkaroon muli ng strengthened faith dito sa bisa ng aking katawan at dugo. So, dahil ito ang punto ng Lord's Supper, kaya nga si Pablo ay nakikitang matinding paglihis ang ginagawa ng mga taga-Korinto doon sa tunay na diwa ng Lord's Supper. Dahil para kay Kristo, ito ay isang mensahe ng kanyang pag-ibig. Pero ang ginagawa ng mga taga-Korinto ay hindi na Lord's Supper, dahil ito ay nagiging pagkakataon na lamang na itaas ang kanilang mga sarili. Iyon ngang mensahe ng Lord's Supper ay ito'y para sa mga makasalanan, ang mayamang biyaya ng Diyos para sa mga makasalanan. Pero ang nangyayari na mensahe ng Lord's Supper ng mga taga-Korinto ay para bang ito'y pribilehiyo lamang ng mga mayayaman. Maaaring mas lalo itong nangyari sa kanilang panahon, dahil nga kanilang pinaghihiwalay at sinasabay doon ang isang communal meal. Sa kanilang pagtitipon, may mga nagdadala ng pagkain at yun ang pagsasalu-saluhan, pero yung mga nagdala ng pagkain, sila-sila lang din ang kumakain at hindi binabahaginan
yung mga mahihirap. So doon mas lalong lumabas yung kanilang paghahamak sa isa't isa. At ito nga ay siguro hindi na makikita sa atin so obviously, pero kung hindi man natin tinitingnan ng Lord's Supper as privilege of the rich, maaaring sa ating puso ay tinitingnan natin na ito ay pribilehiyo ng mga mas mabubuti, pribilehiyo ng mga mas behaved na Kristiyano at hindi dapat ibigay sa mga medyo pasaway o hindi kasing buti ko. So ito ang pumapasok sa ating puso na nagtataas sa atin at naghahamak ng iba. At ang pinapaalala nga dito ni Pablo na tayo dapat sa ating pagsasagawa ng Lord's Supper ay sinisikap natin na ihayag ang kamatayan ni Kristo bilang mensahe ng pag-asa sa mga makasalanan. Ito ang sinasabi nga ni Pablo sa verse 26, "As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So, yung ginagawa natin na pagpapatuloy nitong tradisyon na ibinigay ni Kristo, ay inuulit natin yung mensahe na nais ipahayag ni Kristo na siya nga ay may mayamang pag-ibig para sa mga makasalanan at sino mang sumampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran. At kung yun ang dapat na mensahe, yun nga din yung hindi na ipapahayag ng mga taga-Korinto dahil nga taliwas na ang kanilang ginagawa doon sa mensahe na yon na si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Yun din yung ibig sabihin nung verse 28, ay dun sa verse 27, "Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord." Ito nga ay pagpapaalala sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan noong tinapay at nung alak. Hindi ito ordinaryong tinapay at hindi ordinaryong alak. Ito ay sumisimbolo sa body and blood of the Lord. At kung ito'y hindi na nga nila ginagawa yung tamang diwa ng Lord's Supper, na dapat sila'y naghahayag ng kamatayan ni Kristo, sila ay may pagsalansan doon sa body and blood of the Lord. Kaya meron silang kasalanan laban sa body and blood of the Lord. Kaya nga sabi sa huli, ang binigay sa kanilang utos, sabi sa verse 33, "When you come together, wait for one another." So ito ay hindi lamang isang literal na maghihintay kayo na para kumain, sihintayin nyo silang dumating, kundi ang magkaroon kayo din ng concern for your brethren. At siguro nga ito ay isang bagay na nakakaligtaan sa usual na pagtuturo o pag-iisip tungkol sa Lord's Supper. Na ang Lord's Supper ay ginagawa natin with consciousness that we do it with brothers. Na ginagawa natin kasama nga ang iglesia. At kaya nga walang naglo-Lord's Supper ng mag-isa, kahit na bumili siya ng kung anumang special na tinapay o alak at gusto niyang gawin ito na parang alalahanin si Kristo, hindi yung Lord's Supper. Ito ay ginagawa in the context of a church dahil doon hinahayag yung mensahe ng Ebanghelyo. So sa atin ngayon, yung waiting for one another ay dapat nga ginagawa din natin sa sa pagsasagawa natin ng Lord's Supper, na atin ding damahin yung ating pag-ibig sa ating mga kasama sa iglesia, maging paalala sa atin yung Lord's Supper na meron tayong mga kapatid na sila rin ay tinubos ng katawan at dugo ni Kristo. Si John Newton ang nagsulat noong awit na "Approach my soul the mercy seat." At sa stanza 5 ay kanyang sinabi, "O wondrous love,
to bleed and die, to bear the cross and shame, that guilty sinners such as I might plead your gracious name. So sa kanyang pagninilay-nilay doon sa pag-ibig ni Kristo na siya ay na dumanak ang kanyang dugo at siya'y namatay para sa kanyang sarili, ay siya'y napaalalahanan na hindi lamang siya ang natubos ng kamatayan ni Kristo, kundi lahat ng guilty sinners na katulad niya ay maaaring ang umasa din sa pangalan ni Kristo. So yun lamang na katawan at dugo ni Kristo, yung kamatayan ni Kristo ang kanyang pinag-isipan, pero ito'y nagdulot din sa kanya ng kamalayan na ito nga ay para din sa iba. At kaya ang ating pagtingin sa Lord's Supper, sa mensahe ng Lord's Supper na ito'y paalaala sa atin tungkol kay Kristo, ay magdudulot din sa atin ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Dahil nga sila din ay tinubos ng dugo at kamatayan ni Kristo. So ito ang unang sinasabi ni Pablo na paglihis ng mga taga-Korinto sa tunay na diwa ng Lord's Supper na sila ay naghahayag ng ibang mensahe. Ang mensahe ng Lord's Supper na ibinigay ni Kristo ay mensahe ng pag-ibig. At itong pangalawang kanyang sinabi ay na para bang sa kabilang side naman, kung ang mensahe ni Kristo sa Lord's Supper ay kanyang pag-ibig, ang ating ginagawa at ang paggawa ng Lord's Supper ay pagpapakita ng ating pananampalataya. Yung ating pagtanggap noong mensahe na yon, yung ating pagkain at pag-inom ay a symbol of our faith, of our resting in the promise of God. At kung sa isang banda ay parang kinukontra nila yung mensahe ni Kristo, ay ngayon naman, ang sasabihin ni Pablong sunod, ay para bang sila din ay bumabaligtad sa kanilang propesyon ng pananampalataya. Kung ang Lord's Supper ay dapat na pagpapakita or simbolo ng ating pag-asa kay Kristo lamang, ang kanilang ginagawa ngayon ay para bang binabaligtad na nila ang kanilang pagpapahayag na sila ay umaasa nga kay Kristo lamang. Yun yung sabi sa verse 27 na tuwing ikaw ay kakain or iinom ay verse 26 pala, as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. At maaari din na ang ibig sabihin nito ay na sa tuwing tayo ay kakain o iinom, ay tayo nagpapahayag, ay pinapakita natin sa mundo na tayo'y dito lamang umaasa. Yung ating pagkain ay pinapakita natin na ito nga lang ang nagbibigay sa akin ng buhay, ito lang ang nagbibigay sa akin ng kalakasan, at ang kanyang dugo lamang ang tanging nakapag-aalis ng kasalanan. Yun ang sinisimbolo ng ating pagtanggap nung tinapay at nung alak. Pero kung babaligtarin natin ngayon yung mensahe na tayo ay umaasa kay Kristo lamang, ay hindi na nga matatawag na Lord's Supper ang kanilang ginagawa. So sa tamang pag-observe ng Lord's Supper, ay meron dapat nakikita, or at least ang puso natin, ay may hinahayag na mensahe ng ating pananampalataya. Pero hindi na ito magiging Lord's Supper kung sa ating pagkain ay itinataas natin ang ating sarili, imbis na si Kristo, o kaya naman ay hinahamak natin ng iba, imbis na magpakababa tayo sa ating sarili. Isang madalas na hindi maunawaan dito sa talatang ito ay yung unworthy manner of eating. Sabi sa verse 27, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Minsan iniisip na yung pagiging unworthy or yung unworthy manner of eating ay kapag noong nakaraang linggo ay hindi maayos ang iyong buhay. So kinakabit nila iyon dun sa kasunod. Sabi, examine yourself. So ang gagawin ay aalalahanin niya ang kanyang pamumuhay the past days. At kung hindi ako naging ganun ka-faithful sa aking pananalangin o
pag-share ng gospel o pagbabasa ng Bible, o may mga madaming pagkakataon na parang hindi ako Kristiyano, sinigawan ko ang aking magulang, o nagmura ako habang nagdadrive, o kung ano man nung kanilang mga pinagdaanan nung linggo na iniisip nila mukhang hindi ako worthy. So yun ang kanilang pag-iisip tungkol sa unworthy manner at doon sa examine yourself. Pero kung ating tamang uunawain kung ano ang ibig sabihin nito, ang susi para ito'y ating maintindihan ay yung sinabi na ito'y tungkol sa discerning the body. Sabi sa verse 29, anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. Ito yung ibig sabihin ng unworthy manner kung ikaw ay kakain without discerning the body. Ang tinutukoy dito ay na hindi mo kinikilala ang tunay na kahulugan ng tinapay at ng alak. So ikaw ay kakain ng tinapay at ng alak na para bang wala itong mas malalim na kahulugan. Tinatanggap mo lang yung tinapay at yung alak dahil alam mo ito ay isang gawain na ating gagawin ngayon. Pero you do not discern the body. You do not discern the spiritual significance of the bread, which is the body of Christ, at kasama na din doon, you do not discern the spiritual significance of the cup, which is the blood of Christ. So yun yung tinutukoy na unworthy manner, na walang pagsasalang-alang doon sa kahulugan ng tinapay, at para bang tinatanggap lamang yung tinapay at alak nang hindi pinagnilay-nilayan ang ginawa ni Kristo para sa atin. So ang ibig sabihin actually ng pagkakaroon ng examination of yourself ay makita mo ang iyong sarili na ikaw actually ay hindi worthy of receiving any grace from God. You are not worthy of receiving any favor from God, pero dahil meron kang discerning of the body na nakikita mo ang tunay na kahulugan noong mensahe ni Kristo sa Lord's Supper, na ito ay a gospel message for sinners, ito ay pwede mong tanggapin with faith. Kaya nga ito ang pagkakasabi ng Heidelberg Catechism sa question 81, sabi, who should come to the Lord's table? At ang sagot ay, those who are displeased with themselves because of their sins, but who nevertheless trust that their sins are pardoned and that their remaining weakness is covered by the suffering and death of Christ, and who also desire more and more to strengthen their faith and to lead a better life. Hypocrites and those who are unrepentant, however, eat and drink judgment on themselves. So ang unworthy manner of partaking of the body and blood ay yung hindi ka mananampalataya, or ginagawa mo ito ng salungat sa iyong pagpapahayag ng pananampalataya. Ayon sa iyong pananampalataya, si Kristo lamang ang iyong boast. Your boast is only in the Lord. Si Kristo lamang ang iyong pag-asa. Si Kristo lamang ang nagligtas sa iyo at hindi dahil sa kahit anong kabutihan na meron ka. Pero kung ang iyong ugali ngayon sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak ay dahil tinitingnan mo na ikaw ay mas worthy, tinitingnan mo na ito ay iyong pribilehiyo, ito nga ay taliwas sa iyong pinapahayag na ikaw ay umaasa lamang kay Kristo. So, ito yung unworthy manner of receiving the bread and the wine. At doon natin mas mauunawaan kung ano yung mga ibig sabihin na sinabi dito ni Pablo. Kaya ka magiging guilty concerning the body and blood of the Lord. Yung term na ginamit, guilty, di ba nga kapag ikaw ay may pananampalataya, ikaw man ay makasalanan, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, you are no more, hindi ka na condemned, mabubura ang iyong guilt. Pero ngayon, kung ikaw ay tatanggap na tinataas mo ang iyong sarili at nangahama ka ng iba, ay binabaligtad mo ang iyong pananampalataya, kaya ikaw ngayon ay guilty. Para bang napupunta ka sa kabilang side, ikaw ang nagpako kay Kristo. You are guilty concerning the body
and blood of the Lord. At ganun natin mauunawaan ngayon anong ibig sabihin ng let a person examine himself then. Siyasatin mo ang iyong sarili at makilala mo na ikaw nga ay walang maipagmamalaki. At kaya nga ang sabi dito, and so eat of the bread and drink of the cup. So, pag nakita mo na sa iyong sarili na ikaw nga ay walang ibang maitataas kundi si Kristo lamang, na si Kristo lamang ang iyong pag-asa, kaya ka ngayon makakakain. So, eat of the bread and drink of the cup. Yun din ngayon ang ibig sabihin nung verse 29, anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. Kasi nga, tinanggap niya ngayon yung Lord's Supper, tinanggap niya yung bread and wine without its spiritual significance, outside of faith. Hindi niya ito ginagawa with faith. Kaya ngayon, ang kinukuha niya ay judgment. Dahil nga, it is those who have faith na hindi na nga nag-enter into judgment, as is the language of the Psalms. So, ibinabalik sa kanya ang hatol kung siya nga ay nanghahatol ng iba at nanghahamak ng iba sa kanyang pagtanggap. Kaya yun din ang pag-unawa natin ngayon sa verse 31, if we judge ourselves truly, that is kung nakilala mo nga ang iyong sarili na talagang hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. If you judge ourselves truly, we would not be judged. Hindi ka nga hatulan dahil nakita mo na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos, kaya't kakapit ka na lamang kay Kristo, and so, you will not be judged. At sa halip, when we are judged, yung judgment na ating matatanggap lamang ay hindi na yung condemnation, kundi isang judgment na pang-discipline so that we will not be condemned along with the world. Ito ang gospel message sa atin, na mawawala na nga ang condemnation for all of those who are in Christ, at ang kanilang matatanggap ay hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw man ay magkamali, magkasala, ang matatanggap mo ay pagtutuwid mula sa Diyos at hindi condemnation. So, ito ang isa pang dapat natin ngang ingatan sa ating pagsasagawa ng Lord's Supper, na masalamin sa ating mga puso yung tunay na pananampalataya, na ang nilalaman ng ating puso ay paghahayag na si Kristo lamang ang ating inaasahan at hindi na tinataas natin ang ating sarili at hinahamak ang iba. Sinabi na nga natin na sa panahon natin ngayon, hindi na ganun ka laganap yung obvious na para bang pagtataas ng sarili dahil sa ating yaman. Though may mga bansa muli na nagbabalikan yung mga racism o yung iba pang mga pagtataasan. Pero kung tayo man ay masabi natin na hindi ganun ka obvious sa atin ang ganung klaseng kasalanan, ay dapat din nating aminin na tayo din ay prone pa rin to spiritual pride. Yung pagtataas ng ating sarili na maging sa puso lamang natin. At siguro, maaari nating isipin na ito'y maliit lamang, para bang hindi naman ganun kalaking bagay na nagkakaroon tayo ng spiritual pride in our hearts. Pero ito nga ang pinupunto ni Jesus doon sa kanyang Sermon on the Mount, na hindi lamang kapag ikaw ay hindi pumapatay, ikaw ay lumalabag sa batas, kundi kung ikaw ay nagtatanim ng galit o kinamumuhayan mo ang iyong kapatid, ikaw ay lumabag na doon sa kautusan na huwag pumatay. At ganoon din, sabi niya sa chapter 7 ng Matthew, na kung ikaw ay nanghuhusga ng iba, nagbababa ng hatol sa iba, ba't mo tinataas ang iyong sarili, na para bang nakita mo lang yung puwing sa kanyang mata, nakalimutan mo na may troso sa iyong sariling mata. So, ito ang nangyayari sa mga taong may spiritual pride. Kapag tumitingin sila sa kanilang mga kapatid, nakakita sila ng kung anong mga dungis at kanilang huhusgahan sa kanilang sarili, ay mas magaling ako sa kanya sa theology, ay yun masyadong pasaway, hindi disiplinado, ang ingay, palaging late or natutulog, kung ano-ano pa man na para bang mga maliliit na bagay na ating huhusgahan tungkol sa ating mga kapatid ay
nagkakaroon tayo ng spiritual pride sa ating sariling mga kabutihan, pero nakakalimutan natin na sa bawat puwing na makita mo sa kanilang mata ay meron ding troso na sa iyong sariling mata na para bang ibinababa mo lamang sila at kinakalimutan mo na ikaw din ay ganun din kasahol. Kaya dapat nga na ang ating pagsasagawa ng Lord's Supper ay isang pagpapaalala sa atin kung gaano tayo kahina. Pagpapaalala sa atin na tayo ngay dapat na mapagpakumbaba at hindi ito isang pagkakataon ng pagtataas sa ating sarili. At paano daw ito gagawin? Ang babalikan nga natin ay yung turo ni Kristo na ang katawan at yung dugo niya, yun ang sinisimbolo nung tinapay at nung alak. At kaya ang paraan para tayo ay magkaroon ng bisa, ng humbling effect sa atin ng Lord's Supper ay kung lagi natin nga pagninilay-nilayan, kaya nga inuulit-ulit palagi ito pag tayo ay naglo-Lord's Supper, yung kanyang sinabi, ito ay ang aking katawan, it was broken for you. Ito ang aking dugo, which is poured out for you. Do this in remembrance of me. So sa ating pagsasagawa noon ay napapaalala tayo kung gaano tayo kalugmok sa kasalanan na kinailangang si Kristo ang mamatay para sa atin, para lamang tayo ay mapatawad. Sa awit nga ni John Newton, doon naman sa stanza 2, sabi niya, "My only plea, your promise true, with this I venture nigh. You beckon burdened souls to you, and such, O Lord, am I." Ngayon ang nagiging dapat na ugali natin kapag tayo ay lalapit sa Lord's Supper, hindi na para bang nakukongratulate natin ang ating sarili na mabuti nga ako kaya ako ngayon ay hindi excluded from the Lord's Supper. Nakikita natin na may favor ang Diyos sa atin at ang likas ng ating puso ay talagang naghahanap ng kahit anong dahilan para maitaas ang ating sarili. Ito'y ang buti ng Diyos sa akin kasi hindi ako kasing sahol o kasing makasalanan ng iba. Pero ito ngang dapat na nagiging ugali sa atin kapag tayo ay pinapaalalahanan ng Lord's Supper ng Ebanghelyo na ang atin lamang kinakapitan ay ang pangako ni Kristo. My only plea, your promise true. With this I venture nigh, you beckon burdened souls to you, and such, O Lord, am I. Ang kanyang panawagan ay para sa mga makasalanan at ako rin ay ganun. Ako rin nga ay makasalanan din kaya't hindi tayo maaalis sa ating puso ang pagmamataas o ang paghahamak ng iba. Makita man natin anong dungis nila, ay mapapaalalahanan tayo si Kristo nga ay namatay para sa kanila. At yung Lord's Supper, maliban sa pinapaalalahanan ka ngayon, kapag ikaw ay kumain ng tinapay at dugo, pinaalala sa iyo ang pag-ibig ni Kristo sa iyo. Siguro tignan mo din habang kumakain yung hindi ka masyadong natutuwang ka-church at habang pinakain sa kanya din yung tinapay, mapaalala sa iyo that the body and blood of Christ was poured out for him too. Tapos maiisip mo ngayon, si Kristo nga ay namatay para sa kanya. Siya nga rin ay tinanggap ni Kristo. Sino ako para itakwil itong tao na winelcome ni Kristo? Kaya itong Lord's Supper ay may ganitong klaseng mensahe, may ganitong klaseng bisa sana sa atin. At sana nga ang mensaheng ito ng Ebanghelyo ay patuloy na magdulot sa atin ng pagkamangha sa kanyang biyaya lamang at pag-ibig nga sa ating kapwa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa iyong salita na nagtutuwid sa amin. Sa aming mga puso ay likas sa amin na maghanap ng maitataas, ng makapagbibigay ng kapurihan sa aming sarili. Ngunit sa iyong salita na naghahayag ng iyong kabanalan, ay nakikita na nga namin ang tunay naming kalagayan na kami lugmok sa kasalanan at ang tanging naming pag-asa ay ang katawan at dugo ni Kristo lamang. Salamat na maliban nga sa iyong salita ay nagbigay ka rin ng isang sakramento na nagpapaalala sa amin ng pag-ibig mo ng iyong ebanghelyo at ito'y mabisang pagpapaalala sa amin na napakadakila at
kamanghamanghanga ng iyong biyaya at na ito lamang ang aming pag-asa. Nawa nga Panginoon ang mensaheng ito na inahayag mo sa iyong salita at sa sakramento ng banal na hapunan ay tunay na matanim sa aming puso, nang sa gayon ay lumakad kami sa araw-araw ng may pagkamangha sa iyong biyaya at pag-ibig sa aming kapwa. Samahan mo kami sa natitirang oras sa araw na ito at nawa nga sa lahat man ng aming gagawin ay gamitin mo ang panahong ito ng araw ng kapahingahan na ibinigay mo, na patuloy mo pang palakasin ang aming pananampalataya sa iyo. Ipamukha mo pa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita ang aming karumihan, nang sa gayon ay kumapit lamang kami sa dugo ni Kristo, matuto kaming makilala na si Kristo nga lang talaga ang aming pag-asa at wala sa kahit anong aming mga sariling kabutihan. At dalangin nga namin, Panginoon, ang inyong patuloy na pagpapalat, pag-iingat sa lahat ng aming gagawin sa mga darating na araw. At hinihiling namin, Panginoon, na sa mga araw na ito ay buksan mo ang aming mga puso na makita ang iyong pagkilos, nang sa gayon kami lumakad ng may pasasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan lamang. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.